ayun, hindi ko na lang sila papansinin. Ayan nga pong picture na yan. Alam ko kung nakita nyo na yan ng maraming beses. Pero di ba ano nga, nakita ko yan ng one time, ay parang sa Facebook ko ata yung nakita na, yung sinasabi nga nung lalaki, di ba, kung saan nakaharap, di ba, sinasabi nung isa, 6 yan, yung isa naman 9, di ba? Pero sabi nga, hindi, sabi dun sa ano daw po yan, depende sa perspective nung nakaharap doon, di ba? Tsaka sinasabi nga po na hindi ibig sabihin na tama ka, mali na ako. Hindi sabihin tama ako, ay mali ka na. Yung mga ganun nga pong mga bagay. Kaya ngayon, may mga ituturo sa atin ngayon na mga bagay na minsan, kahit ako personally, talagang hirap na hirap ako sa mga bagay ito. Kasi pag alam kong ito tama, ito talaga, bala ka dyan. Ganun talaga akong tao. Kaya may mga pagkakataon na kahit sila hirap na hirap tuloy akong kausapin. Pero yon, salamat sa Panginoon sa mga pagbabago tsaka pag-aayos nga po ng buhay. Kaya nga po sa next na verse, ito, sabi nga, ang Bible po kasi, marami siyang mga ituturo about sa mga paradox. Pag sinabi nga pong paradox, ito yung mga bagay na kabaliktaran. Ayan, kaya po ito yung mga halimbawa. Ilan lang to sa mga verses sa Bible. Pag sinearch natin sa Bible, di ba yung mga to, marami talaga sila. Pero pinili ko na lang. Sabi nga po dyan, sa 1 Corinthians 3:18, huwag ninyong dayain ng inyong sarili. Kung mayroon man sa inyong nag-aakala na siya'y marunong, ayon sa karunungan ng mundo, kinakailangang tigilan na niya ang ganyang pag-iisip upang maging marunong siya sa paningin ng Diyos. Narinig ko yan sa preaching ni Pastor Bong Sakinga na kung saan sabi daw, di ba ang sinasabi ng mga marunong, ng mga matatalino, na ang galing nila, di ba? Pero sabi nga yung karunungan na yon, kamangmangan lang pala pag humarap tayo sa Panginoon. Sunod po, pangalawa, yung Matthew 10:39. Sabi po dyan, ang taong naghahangad, maligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Ako po, like verse 2 yan sa lahat ng gospel, nandun nga yan. Kaya parang makikita nyo dyan na kung sino nga daw po yung naghahangad ng buhay niya dito sa mundo, na mawawalan siya nito, di ba? Pero yung mga taong yung parang sabi nga dun yung sinasabi niya na, ang niyanais na lang niya, parang wala na siyang hindi naman sa nonchalant, hindi joke lang, para lang mabanggit ko yun. Hindi joke lang, hindi naman po sa, wala na siyang pake sa mundo, kundi sinasabi dito na talagang there is more than this world. Parang ganun yung sinasabi ng verse na yan. Next po, sabi po sa 2 Corinthians 6:8-10, bilang mga lingkod ng Diyos, naranasan naming parangalan at siraan ng kapwa. Purihin ng iba at laitin ng iba. Diba dalawa po yung contradict. Pawang katotohanan ang aming mga sinasabi, ngunit itinuturing kaming mga sinungaling. Kami ay tanyag, ngunit hindi kinikilala. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan, ngunit buhay pa rin hanggang ngayon. Dinidisiplina kami ng Diyos, pero hindi pinapatay. May mga nagpapalungkot sa amin, ngunit lagi pa rin kaming masaya. Mahirap lang kami, ngunit marami kaming pinapayaman. Kaya kung tungkol sa mga bagay dito sa mundo, wala kami masasabing amin. Ngunit ang totoo, kami ay nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. Di ba napansin niyo po yung sa mga verse na yan na lahat yon, di ba, may mga contradiction. Pero sabi nga, ang Bible nga daw po, di ba, kapag may mga pagkakataon na yung mga inaakala nating sobrang talinong tao, bakit sabi sa ganito? Dapat ganito gawin. Pero bakit sabi sa ganyan? Magkaiba ba sila ng pinapaniwalaan? Di ba parang nililito ka lang? Pero katotohanan, mamaya makikita nyo na ano nga ba ang sinasabi doon. Kaya paki-next na po natin yan. Sabi nga po dito, wala po yung title. Ay, joke lang. Meron pala. Ayan, meron pa palang kasunod. Tapos sinasabi nga rin dyan sa picture, paki-next po. Ayan. Dyan, di ba, sinasabi na, yung pinalagay ko kasi dyan, yung parang, di ba, sinasabi rin sa Bible na pag nagpakumaba ka, itataas ka nga, di ba? Yung mga broken news, di ba, heart, i-heal sila ng Panginoon. Tapos, sabi nga, di ba, sa atin, hindi talaga, tayong mga Kristiyano, di ba, we are a warrior, na kung saan hindi tayo yung nakastand dyan. Sabi, every time na nag-kneel down tayo, nag-pray tayo, di ba? Nag-i-stand tayo sa harapan ng Panginoon na parang we are getting our position to the Lord na kung sino ba talaga tayo. At every time nga na empty, di ba? Sinasabi doon na it is time for the Lord to fill you in or up, di ba? Sinasabi nga na every time nga na ikaw pag punong-puno yung puso mo ng mga bagay-bagay na alam mo, mga bagay-bagay na gusto mong gawin sa buhay, may hirapang pumasok ang Panginoon. May hirapan siya pumasok sa puso natin. Kaya anong lagi nating pinag-pray na Lord, i-empty mo po yung heart namin nang sa gayon, ma-fill in ka, di ba? Ikaw yung mag-fill sa amin. Tapos lagi nating sinasabi na
Ayun, tapos sunod pa, yung isa pang, yung contradiction pa doon, yung how to kill your enemy nga, di ba? Sabi, paano patayin yung kaaway, di ba? Meron nga daw joke dyan na, tuturuan kita kung paano patayin yung kaaway. Tapos edi yung lalaki, sabi niya, sige, kung nag-ready siya, kumuha siyang kutsilyo. Pupuntahan natin kaaway ko Pero anong ginawa, ito sinabi sa kanya yung verse na yan. Sabi niya, ano ba naman yun? Mananahimik ako, gagawan ko yung mabuti, tsaka pagpipray ko po yun, sino ba siya, di ba? Parang minsan may ganun pa, pero ganyan daw po talaga ang dapat gawin. Tingnan mo, pag ginawa mo yung mga bagay na wala na, hindi talaga siya makikil, kundi sabi doon, hindi mo na siya enemy, friend mo na kasi siya. Kaya ganun yung sinasabi. Kaya sabi po dito, ito yung title ng topic natin ngayon. Ayan, yung winning by losing. Nung mga nakaraan, iniisip ko nga talaga, sabi ko, ano bang mga dapat, ay parang ano bang pwedeng i-share nga, parang naisip ko ano bang mga, sa mga tao, gano'n, o kaya sa atin nga, di ba? Tapos naisip ko nga din, tsaka ito rin, nung nag-pray nga din ako ng mga prayer meeting, prayer marathon, talagang sinasabi nga ni Lord yung victory over surrendered life. Na kung saan nga, kapag daw tayo, minsan iniisip nga natin, di ba, na winning by losing, di ba lahat tayo, sabi nga dito, ayaw nating matalo, di ba? Sino ba naman yung gustong sige, tanggap ko na, sa grupo namin, talo na kami di ba? Ang saya bang daw kasama ng mga ganon? Di ba hindi? Talagang kaya nga sila lumalaban kasi gusto nilang manalo. Tapos di ba kahit sa atin, aminin man natin at hindi, di ba? Kahit laro lang yan, di ba? Pag nakikita ko nga yung mga kabataan na naglalaro, kahit laro lang yan, pag natalo talaga naman yung mukha. Talagang makikita mo, ay sayang, amin talaga dapat yung praise na yun Dinaya kasi kami nito. Kaya di ba nagpicturan? O sino mga nandadaya sa laro? Hindi, joke lang. May mga umamin naman. Pero ayun nga, di ba? Lahat talaga tayo, ayaw nating maging talunan, ayaw talaga natin yung sabihin sa sarili mo, wala, loser na ako, di ba? Kasi hindi mo yan matanggap in your own perspective, di ba? Pero sabi, the people don't like to lose. They are fond of saying that they hate losing. Ayoko niyan. Ayoko ng pagkatalo. Gusto ko laging panalo. Pero alam nyo ba na ang sinasabi nga, scripture says, sabi dyan, you have to lose in order to win. Ayan, kailangan mong i-lose yung mga bagay na to in order to win. Kaya nga po sabi sa Matthew 16:25, babasahin ko lang po natin ulit, sapagkat ang taong naghahangad maligtas ng kanyang buhay, imawawalan nito. Kanina nandun na po yan Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sunod po, 26. Wala 26. Ayan, i-Englishin po natin. Dito, meron naman akong nakalagay dito. Kaya sabi nga po, di ba, sa 26, for what is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Di ba, sinasabi nga doon na ano man ang mag-gain mo nga daw ang lahat ng bagay, pero kung na-lose mo naman, di ba, yung eternal life mo, sayang lang din. Tapos, andin yan yan na yun. Next po, may verse pa dyan, Philippians 3:7-8, pinapahalagan ko noon ang lahat ng ito. Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. Sabi po yan ni Apostle Paul. At hindi lang yan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung iahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo. Jesus na aking Panginoon. Itinuturing ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. Nung nabasa ko talaga to dati, natatouch talaga ako, grabe yung sino kaya yung taong yung magsasabi na, para kay Lord, gagawin ko yung mga bagay to. Iiwan ko yung mga yan para kay Lord. Kaya dito nga sa atin, tuturuan tayo ngayon na paano ba yung winning by losing na yan. Ayan, una sabi, what are the things we need to lose? Ano ba yung mga dapat nating tanggalin, dapat nating bitawan, alisin sa mga buhay natin? At syempre, meron sa kanta, di ba, ayan, yung kanina, yung sa line-up, dapat ipapalagay ko rin yan. Kaso, nahiya naman ako masyado kay Pastor, baka ang dami ko ng request. kaya nilagay ko na lang dyan. Ayan, so nakakantahin ko na lang mag-isa, kanta na lang din ngayon, joke lang. Yung sinasabi nga na, more than anything. Ano daw ba yung mga dapat nating i-lose? Yung mga bagay na, kakanta sana ko, pero lang. More than anything, I love you, Jesus, more than anything. Na kung saan kapag daw po, more than na yan, kay Jesus, yung mga bagay na yun, ayun daw dapat, ilus na natin yun. Dapat bitawan mo na yun. Parang parang mas gusto ko na yung bagay na to gawin kaysa gawin yung para sa Panginoon na. Ibig sabihin po nun, ay kailangan mo na yung ilus. Sabi nga po dito, sa kaka-scroll ko, pati yung notebook ko, ini-scroll ko na. Ayan, okay, next nga po.
Ayan. Una po, ito yung sinasabing loose hand. Ayan. Ngayon po, itong loose hand na to, ito yung sinasabi na tanggalin mo na yung mga kapit mo o yung mga hawak mo sa mga bagay-bagay. Sabi po dyan, those things you hold tightly. Minsan, di ba, sabi nga, yung mga bagay na masyado nating hinahawakan, di ba, nawawala yun sa atin. Kaya nga may mga pagkakataon, di ba? Pero praise God kasi pag masyado mong niyakap ang Panginoong Diyos, di ba? Talaga namang lalapit yon nang lalapit sa iyo. Closer pa talaga. More than sa pagkakilala mo sa sarili mo. Pero sa mga bagay-bagay na kung hindi naman yan ang Diyos, di ba? Kung hindi yan ang Panginoon, sa mga bagay-bagay na meron tayo, tapos masyado tayong hinahawakan, makikita mo someday, sometime soon, di ba? Sooner or later, kung ayaw mo talaga yung bitawan, kasi masyado ka lang napamahal dyan, di ba? Makikita mo, mawawala sila. Kaya sana ngayon, di ba, isipin natin na ano ba yung masyado kong hinahawakan? Ba't ba masyado kong pinagtatanggol tong bagay na to? Na alam ko naman dapat ibinibigay ko sana sa Panginoon. Kaya nga, di ba, una, sabi po dyan, yung mga bagay na material. Sa atin, di ba, ang hilig nating, sabi nga, ang hilig nating mag-ipon ng mga kung ano-anong bagay. Pero, nilagay ko talaga dito na, na gawin naman nating balance, di ba? Sabi nga, sa mga material na bagay na ito yung mga meron tayo, di ba, mga tinatangkilik natin. Tapos sinasabi nga din na baka dun sa mga bagay, baka yung nung kailan nga, di ba, iniisip ko na yung cellphone baka masyado na siyang mahalaga para sa akin. Naalala ko kasi dati, yung cellphone ko talaga, yung isa kong cellphone nandun yung sa bag ko, ilabas niyo lang, di joke lang po. Yung cellphone kong yun, 2014 pa yun, nakikita 10 years na nga yun ngayon eh. Parang ilang beses na yun nawala, ilang beses nang may nagnakaw, tapos nabata, tapos binalik nung matanda, sabi, kwentuhan kayo ng kwentuhan. Parang nagkakwentuhan kami ni Rachel, tapos sabi niya, sayang-saya ka pa yung cellphone mo, ninakaw na. Tapos binalik lang niya sa akin, di ba? Parang ako walang pakialam, ganun. Tapos ilang beses na rin yung nahuli sa tricycle, kung saan-saan. Sabi kaya nga, ginajoke ko silang pinapantachi ko yun, pero di ko po alam yung laro na yun. Kasi narinig ko lang sa kanila. Pero ayun nga, yung bagay na yun, naisip ko, kasi hindi ko masyadong hinold yung cellphone na yun. Tsaka alam ko, nag-tights talaga ako dun sa cellphone kong yun eh. Tapos dahil doon, kahit nakawin siya ng iba, kunin man siya ng iba, andun pa din siya, buti faithful pa rin siya, di ba? Tsaka nanatili pa rin siya sa akin. Kaya naisip ko nga na dahil hindi mo siya masyadong hinahawakan, tsaka alam mong ipinaubaya mo siya sa Panginoon, kaya andun siya. Kaya nag-ingatan nga siya. Pero sa atin, di ba, minsan kapag nga daw meron tayong mga bagay na yung masyado mong pinapahalagan yung kotse mo, ayaw mong madikitan, ano ba yan, dikit sa kotse ko, pag yan, nakagasgas, di ba? Yung mga ganun, o kaya yung bahay nyo, yung sinasabi nga po na sa mayayaman, kapag may mayaman po ba dyan, nanonood yan. Sorry po, mahal po namin kayo. Hindi, joke lang po. Ayun, di ba minsan sa mga mayayaman nga daw po, di ba, hindi sila makatulog kasi baka, yung kayamanan namin ko, baka manakaw ng kung sino, di ba? Tapos sabi nga, minsan sila, madalas nga po, di ba, dahil masyado nang hinahawakan yung mga bagay na yon, kaya hirap na hirap ka tuloy bitawan. Tapos o kaya nga po sa mga trabaho natin, di ba? Sabi nga po, kung ito yung pinakatandaan natin. Kapag may mga bagay na mas marami na tayo nauukol na oras, nilalaan na oras sa kanila, more than sa Diyos, ibig sabihin, hino-hold na natin tight yung mga yon. Ay, hindi lang ako magsisimba ngayong linggo kasi may trabaho ako eh. Baka mawalan ako ng sahod, 'di ba? Magkano po sahod ng nung pandili na sahod ng regular, 'di ba? Baka mawalan kang sahod o kaya baka mawalan kang trabaho. Sayo po doon ka na mapapaisip na hinahawakan ko na bang mabuti tong trabaho na to. Tapos sa mga bagay nga rin na meron tayo, 'di ba, na todo ka tago diyan sa gamit na 'yan, todo ka ingat sa gamit na 'yan. Pero ang katotohanan, 'di ba, everything naman po sa mundo mawawala naman talaga. Sabi nga, di ba, pero yung word of God lang, yung siyang mananatili. Kaya nga po, sabi sa Matthew 6:24, di ba, sabi po dyan, walang taong makakapaglingkod ng sabay sa dalawang amo. Sapagkat kapapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya, sabi nga, dalawa lang yun, pipili ka lang. Hindi mo pwedeng sabihin na, pwede naman sigurong sabay yan. Sabay ko, mahal ko tong bagay na to, at the same time, mahal ko ang Diyos. Pero sabi nga, dapat mas mahal mo ang Diyos. Kaya sabi doon, maniwala ka o hindi, di ba? Darating yung time, yung isa doon kapabuotan mo, at yung isa doon iibigin mo. At pipili ka na lang, ano yung kapabuotan ko, tsaka ano yung iibigin ko doon. At di mo yun napapansin kasi hindi mo na namamalayan na meron ka na palang ibang mas
mas pinagtutuunan ng pansin. Sunod po sa Mark 4:19, sabi diyan, ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, naghahangad na yumaman at paghahabol sa marami pang mga bagay. Nakakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namumunga ang salita ng kanilang buhay. Kaya di ba may mga pagkakataon na sinasabi diyan na kung ano-ano na lang yung ano. Kaya nga di ba ang kaaway talaga ang gusto niya, bigyan ka ng maraming cares of this world na kung saan isipin mo wala kang pagkain, may pamilya ka, di ba? Kaya yung sinasabi na kapag nag-asawa ka na, kailangan may ganito ka, may ganyan ka, ganyan. O kaya yung sinasabi na kayong mga kabataan ha, habang nag-aaral pa lang kayo, mag-aral kayo, umatin kayo mga gawain kasi pag work niyo na kayo, may hirapan kayo, di ba, sa numagang bahay. Kasi marami talagang magkakaroon ka ng maraming responsibilidad, di ba? Na kapag may trabaho ka na, bayaran mo tong ganito, ikaw mag-ano niyan, ganyan mga bagay, di ba? Pero nawa, di ba, pag dumating yung panahon na nagatrabaho ka na, di ba, alam mo na si Lord pa rin ang una. Alam mo pa rin na ito pala yung pinakadapat kong gawin. Kaya yung sa picture, di ba, yung mga bagay na yan, ayan, lahat, di ba, gusto naman natin, hindi naman masama na magkaroon tayo ng mga ganyang bagay, di ba? Magkaroon ka ng milyong sapatos, milyon talaga. Nang napakarami, kahit suot na yan 10 paa mo, di ba? Kung gusto mo. Ayan, araw-araw, iba-iba. Pero sabi, di ba, hindi naman masamang magkaroon ng ganyan. Pero pag iyan na, doon ka na nakapokus, kailangan bukas makabila kong bagong sapatos, ay next week kailangan may ganito ako ganyan. Sabi doon, isipin mo na, ano na yung mas pinapahalagahan mo. Kaya nga po sa picture na next, yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba, yung orasan, di ba? Naisipin natin na ano na yung mas na-consume ng time mo. Sabi nga, baka nauubos na oras mo dyan, wala ka ng time kay Lord, o di kaya naman, hati na yung oras mo, di ba? Kaya sabi dito, dapat tandaan pa din natin, o alalahanin pa din, yung Matthew 16, sabi di ba, 26, yung makuha mo man ang lahat ng bagay, di ba? Pero kung malulos, o mawawala naman yung eternal mong buhay, sana mas malaman mong pahalagahan yung eternal life. At sunod po, pangalawa naman, sa letter B naman po, yung tinatawag na, sige, papaki-next na po. Ayan. Yung i-lose hand pa rin naman po natin, di ba? Sa letter B, yung mga relationship na meron daw po tayo. Baka sabi nga, paki-next nga po. Ayan. Yung una po pala, ayan yung relasyon sa pamilya. Kaya sabi yan, di ba, magmahalan kayo ng ay, hindi ba pala yan? Oo. Ayan, sabi po dito, di ba, magmahalan. Sige, balik mo lang, babasahin ko. Magmahalan kayo ng tapat, iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Kaya ito po yung sinasabi na maging reminder sa atin yan, di ba, about sa ating mga relasyon, sa pamilya, sa kaibigan, at sa kaibigan. Ayan, paki-next po natin. Una po, yung sinasabi nga pong relasyon natin sa ating mga pamilya. Sabi diyan, ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. May itong verse na to, ewan ko lang kung naalala pa ni Mer, dati nung panahong estudyante pa kami. Kasi dahil nga, alam naman siguro ng karamihan sa inyo yung kwento ko, di ba, na hindi naman talaga ako active sa church, at saka kasi nga, pinagbabawalan ako, di ba? Tsaka talagang katakot-takot, kagimbal-gimbal, hindi joke lang. Kala mo, pinatay yan, no? Hindi, parang nakakakaba talaga na kapag umalis ka ng bahay sa amin, ako kapag umalis ako sa bahay, kasi talagang kailangan pag alas 5, alas 6, nasa bahay na ako. Unlike sa mga kabataan ngayon, di ba, pag Sabado at Linggo, nasa bahay lang din dapat. Yung mga ganun, sobrang hirap na hirap talaga akong gusto ko magsimba kasi natutuwa ako sa mga tinuturo doon na talaga ako na gusto ko yung ganun. Pero at the same time, pinipigilan talaga ako. Talagang bawal ka magsimba, bawal ka magganyan. Kaya dati sa akin, nung estudyante rin po ako, umattend ako, parang masaya akong napasok. Hindi ako uma-absent kasi ayun na nga lang yung reason ko para makalabas ng bahay, tapos maka-attend ng mga care group, makapunta ng church. Pero pag Sunday talaga, di talaga nila ako makikita doon kasi mahirap gumawa ng kwento pag Sunday. Hindi ako pwedeng magsabing may birthday akong pupuntahan kasi wala akong kaibigan. Hindi, joke lang po. Pero basta yun yung mga ganong mga bagay. Tapos kaya nga po, nung sinabi yan sa akin na meron na baka masyado ko nang sinusunod yung magulang ko, kaya parang naisip ko nga doon, baka tayo ganun, di ba? Na parang tama naman talagang sundin mo yung magulang mo, di ba? Kasi sinasabi yun sa Bible, honor your father and your mother. Meron pa yung kaakibat na
na blessing, di ba, kapag sinunod natin sila. Pero sa pagsunod na yon, sabi doon, i-ano din natin, tansyahin din natin, baka ginagamit na yun ng kaaway na, ay, gagamitin ko nga tong magulang nito kasi pag pinapaglitan to, hindi to talaga nagsisimba. Di ba? Baka may mga ganun pang pagkakataon. Kaya sabi nga, di ba, tandaan natin na mas mahal natin si Lord, di ba? Mas mahal natin si Lord. At the same time, di ba, pag uwi mo ng bahay, kahit pinagalitan ka, di ba? Dati ginagawa ko yung pag uwi ko ng bahay, kahit pinagalitan, iyak-iyak pa ako, di ba? Kahit di ako kumain, huhugas ako ng pinggan para lang kahit anong mangyari, di ba? Ano pa din, may isip pa din nila na hindi naman ako sawail na anak. Kaya, ayun, basta yung mga ganung bagay. Kaya isipin natin ngayon na baka masyado na nating mahal ko kasi magulo, kaya weekly na lang nag-reunion kayo, di ba? Uy, asan si ganito? Nandun po sa ganito. Parang weekly. Yung once a year, sige go. Parang, okay, sige, pagbigyan natin, di ba? Pero kapag lagi nyo nang pinag-ibigyan nga daw yung pamilya nyo, di ba? Masyado na yung I mean, kumari kapag alam nyo may gawain, di ba? Dapat set na yon. Sa amin din sa pamilya, gano'n na yung pag sinasabi namin na pag Sunday, di kami pupunta, bahala kayo dyan. Kaya sila na nag-a-adjust. Kaya thank you kay Lord, di ba? Kaya mag-a-adjust ang pamilya nyo sa inyo. Kaya isipin nyo yon. Sunod po, pangalawa naman po, yung relasyon naman po natin sa mga kaibigan natin. Sabi dyan, huwag kayong palinlang sa kasabihang iyan. Sa halip, ito ang inyong paniwalaan. Ang masasamang kasamay, nakakasira ng mabuting ugali. Kaya ngayon, sino mga sinasamahan natin, di ba, yung mga kaibigan natin? Baka dahil masyado ka nang napamahal doon sa kaibigan mo sa mundo, kaya ang nangyayari, di ba, ikaw na yung naisasama nila sa mga sa mga lakad nila sa mundo, sa mga inaasikaso nila sa mundo, o mga mahal na ginagawa nila, o mga minamahal nilang gawin sa mundo. Kaya isipin po natin na dapat pala, kailangan na yung kaya nga di ba ang tinuturo sa church talaga sa atin lahat dito, ang ituring mo talagang true friend mo, di ba? Yung talagang kung pahalagahan mo na yan, yung mga Christian na friend mo, yung sa church, di ba, talagang, kaya nga dito, di ba, tinuturuan talaga tayo na, kaibiganan natin yung bawat isa, di ba, magmahalan tayo, di ba? Hindi yung ka-churchmate mo, pero magisiraan kayo, pero sa labas, okay na okay kayo ng ibang mga tao, na parang basta may isip mo lang dito na, baka masyado yun nang hinahawakan yung mga bagay na yun. O kaya, minsan nga daw po, di ba, baka yung relasyon mo, yung pagkakaibigan mo sa taong yun, mas mahalaga na siya kaysa sa Panginoon. Minsan, di ba, kahit sa church, may mga gano'n na parang, sila na lang lagi magkasama, best friend na ata sila na lang magkaibigan, di ba? Pero kapag nakikita mo yung pagkakaibigan na yun, nilalayo ka nun sa Diyos, hindi yun magandang pagkakaibigan. At sunod po sa ating mga karelasyon, ayan, sabi nga po dyan, huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya. Ito yung sinasabi na, yung huwag makiyok sa mga unbeliever. Sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Gaya ng liwanag at dilim, hindi sila maaaring magsama. Sa mga karelasyon naman po, di ba, sabi nga po dito, tandaan natin na kapag parang masyado mo ng, parang hirap ka nang maglingkod kay Lord dahil lang tinatago mo yung bagay na to, dahil masyado mong iniingatan yung bagay na yan, baka hindi na yung kalooban ng Diyos. O kaya may mga pagkakataon na, baka dahil masyado na tayong, masyado mo siyang iniingatan, kaya ang nangyayari, imbes na sana kinokorek tayo ng Panginoon, hindi na nakokorek. Kaya nga po tandaan natin na dapat sa mga bagay na to, isipin pa din natin, mas mahal ko ba ang Diyos kaya sa Kanya? Di ba nakakatuwa yung napanood ko sa Facebook, yung shinare ni Ate Abby, yung si Nash Aguas, di ba? Wala na yung crush ni Ina, joke lang. Sabi doon, di ba, naalala ko sa sinabi niya, crush niya yun. Ayun, di ba, sabi niya doon, parang doon, pinakinggan ko kasi yung vow nila, na sabi nga doon ni Nash, di ba, na parang sabi niya, nakipag-break siya doon kay, sino ba yung babae? Basta yung babae na pangasawa niya. Tapos nakipag-break siya doon kasi sabi niya, isik niya si Lord. Yung parang dahil unahin niya si Lord, parang August yun, di ba? Tapos parang last year. Tapos ngayong taon, parang naging Kristiyano yun yung babae, di ba? Parang 3 months. Ewan ko kasi narinig ko siya mag-testimony. Kaya kaya ibig sabihin, di ba, na binigay ng Panginoon. Pero ewan ko kung ano mang kalooban ni Lord sa kanila. Hindi naman sinabi sa inyo na gawin yung pattern yun, di ba? Pero isipin, matouch pa din tayo sa bagay na unahin pa rin natin si Lord kaya sa mga bagay na yun. Mas mahalaga si Lord dahil kaya sa bagay. Hindi mo Diyos yun, hindi mo idol yung karelasyon mo, kaya mas mahalaga si Lord. Di ba? Para nang sa gayon, hindi ka mahirapan. Bakit ba ako hirap na hirap sa gantong bagay? Bakit ba parang ang daming gantong nangyayari sa akin? Ibig sabihin, di ba? Bakit gustong tanggalin yun ni Lord? Kasi, siya na yata yung buhay mo. Sabi nga, He will remove you where you relied to.
kung saan ka na nag-rely, di ba? Baka kasi, baka ang nangyari na, buhay mo na siya, mundo mo na siya, di ba? Di naman siya earth, di ba? Kaya isipin mo na lang, dapat nga si Lord ang buhay mo. So, yun ha. The next, joke lang po. Tsaka, sabi din po dito, di ba? Sa next, sabi dyan, handle gently, not tightly. Ayan, handle gently, not tightly. Ibigay natin kay Lord yung mga bagay na ito, nang sa gayon, di ba, hindi yun mawala sa atin, kundi ingatan ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya yun po yung una. Pangalawa pong ilulus natin, ito naman po yung, itong loose heart na to, hindi po ito yung sinasabing, mawalan ka na ng pag-asa, manghina ka na. Kundi ang nasa isip ko po talaga dito, yung mga bagay na negatibo, na kung saan pag may mga, sabi nga po, di ba, ang problema sa puso ay ang mismong puso, di ba? Na kung saan kapag kasi kung ano yung mga laman na ng puso mo, ano na yung mga nangyayari sa iyo, ano na yung mga itinago mo diyan, yung kayo ng prayer nga ni Carl, di ba, na ina-uproot namin lahat ng mga, yung alam niyo yung galit, yung ines na akala mo wala lang siya, di ba? Yung mga kailan tinuruan tayo about sa yung sa envy, di ba? Yung mga kahit nga yung mga hatred, di ba? Tapos tinuturo din sa atin yung mga bagay na minsan nakala lang natin ang simple lang na parang napakwento ka lang sa tao ng galit mo, pero hindi mo alam na meron kasing ganun. Parang may one time ako naranasan ko yun, yung parang kwento mo yung galit mo, tapos sabay yung kiwentuhan mo, galit na galit pa siya, pero ikaw okay na pala sila, nagmamahalan na sila ulit, tapos ako dito, naiinis pa ako. Yung parang may part sa'yo na, ayoko na, hindi ko na bala ka na dyan sa buhay mo. Kasi may mga pagkakataon na ganun nga po. Kaya ibig sabihin, di ba, kaya isipin natin yung mga bagay na kung ano yung mga feelings, yung sinasabi ng puso mo ngayon, sana wag mo na lang siyang yung masyado mong i-meditate, wag masyadong isipin, di ba? Kung alam mong negative naman yun. Kaya nga, di ba, sabi dito, ano yung laman ng puso mo ngayon, di ba? Si Jess pa rin ba yan? O iniisip mo, baka pinagkukantuhan ako nasa unahan hanggang sa likod. Di sikat ka ngayon. Di joke lang. Pero di ba, iniisip mo yung mga ganun ba? O baka ganito, galit sa akin si ganyan kasi hindi ako pinansin. Di ba, yung mga ganun tayo, nakasimangot si pagpasok, naghay ako, di ako napansin. Yung mga ganun, di ba, minsan tayo na, baka galit si ganito, baka malungkot siya ngayon, o baka ganyan-ganyan, di ba? Ang nangyayari tuloy, hindi mo maintindihan yung emosyon mo, hindi mo na maintindihan kung anong gagawin mo, di ba? Tapos sabi din po dito, parang nakakanta pa rin po ba natin yung next pong kanta dyan? Ayan, sabi para sa verse na yan. Sige, lagay mo sa verse, basahin natin yan. Ayan, sabi po yan, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyan din ang magiging buhay mo. Kaya isipin niyo po yun, di ba? Ano iniisip mo ngayon? Ano yung mga bagay-bagay? Ang totoo naman pala, di ba? May mga pagkakataon, di kasi kayo nag-uusap, kaya akala niya, baka galit po siya sa akin, sinisiraan niya po ako. Pero ang totoo pala, nung nagkausap kayo, ang ayos naman pala, maayos naman pala yung mga bagay-bagay. Kaya po sabi po diyan, 'di ba? Nakakanta pa rin po ba natin 'yan na yung pag narinig natin yung kanta na 'yan, 'di ba? Na parang nag-aano pa rin tayo, Lord, ayusin mo po yung puso ko. Anino pa rin po ako. Yung parang talagang ang nilolong pa rin ng heart na 'yan, si Lord pa din. Na maging ganun pa nga rin daw po. At sabi nga po kasi dito na dapat daw po ang mga puso na 'yan hindi siya mapuno ng mga next po, yung mga emojis na 'yan. Ayan, yung mga ganyang mga karanasan, di ba? Alam naman, yung walang pake, di ba? Yung nonchalant, joke lang. Yung mayabang, tapos lahat na lang ng tao sa paligid mo, binubu mo, di mo niya magaling, ganito naman yan. Okay, lagi ka na natatakot, kinakabahan, di ba? O kaya, lagi ka lang umiiyak, kahit nakakatuwa, umiiyak ka pa din, di ka na maintindihan, di ba? Parang yung mga ganong emosyon. Kaya parang sa atin naman daw, lahat ng yan, meron tayo niya, maranasan natin. Pero sana, hindi na lang yan na lang. Kasi ang nangyayari, di ba? Hindi mo na alam, wala ka ng kapayapaan sa puso mo kasi sa mga bagay na iniisip mo na hindi naman pala ganun talaga. Okay po? Kaya sabi nga po dito, huwag na nating punuin yung mga puso natin ng mga puot, ng mga galit, ng mga lungkot, hinanakit, di ba? Yung sinasabi nga po na baka yung puso natin, parating na si Lord, pero yung puso natin, hirap na hirap tayong mag-adjust. Kasi dahil sa pananakit ng ibang tao, dahil sa mga gantong bagay na nangyari sa atin, o baka sa mga, dahil nga, ayun na yung lagi mong yun na yung lagi mong habit, ayun na yung lagi mong naiisip. Kaya buong buhay mo, akala mo ganun yung nangyayari sa buhay mo. Pero hindi naman talaga. Kaya nga po sabi dito, dapat nga daw po mapuno ang puso natin ng Word of God. Kaya nga po sabi sa Bible, di ba, yung keep your word into my heart, di ba, that I might not sin against thee. Na kung saan, puno natin yung mga puso natin na yan, ng mga isipan natin na yan ng Bible. Kaya nga daw po ang cure sa mga bagay na parang
walang kapayapaan yung puso ko Ibig sabihin daw po, punuan mo yan ng salita ng Diyos. Kasi yung Diyos mismo, si Lord, siya yung magpupuno at mag-aayos ng mga bagay na yan. Kaya sa kanta nga po, di ba? Hindi ko alam, may kanta ba dyan? Wala. Puro kasi po ito kanta. Kakanta sana kasi ako, kaso nahiya naman ako. Hindi, joke lang po. Yung sinasabi nga pong, Lord, I give you my heart, di ba? Na Lord, sa iyo lang po itong puso ko. Hindi yung sinasabi na na kapag may nakita ka ibang bagay, yung puso mo kukunin mo na naman kay Lord, o akin na naman to ulit, Lord, ako magdedesisyon dito, yung mga ganong bagay. Nawa po, ang gawin talaga natin na, Lord, ikaw po magdesisyon sa lahat, di ba? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, hayaan mo naman si Lord ngayon ang mag-decide. Kung nung mga nakaraang araw, di ba, ikaw na lang lagi, puro ikaw, di ba? Isipin mo naman ngayon na, Lord, ikaw naman po mag-decide. Kahit galit ako ngayon dito sa katabi kong to, ayan, buti wala akong katabi, hindi joke lang po. Kahit dito ngayon sa katabi kong to, di ba? Pero Lord, isinosurrender ko po yung gantong bagay. Ayoko ng gantong pakiramdam, ayoko ng gantong di ba? Yung mga ganun sana, nang sa gayon, umaayos yung nasa isip mo. Sabi din po, ilus na rin po natin yung mga mali nating narinig, nakita, nasabi. Kung alam mo naman palang magkakagulo yun sa isip mo, yun, nakita mong yun, di wag mo na intindihin. Intindihin mo nga yung sinasabi nga, di ba, na intindihin mo sarili mo. Kaya talagang, ang tingnan mo, yung mga talagang beautiful in God's eye, di ba? Tapos yung mga narinig mo na alam mong negative na sinabi, di ba? Wag mo na yung pakinggan, kundi yung pakinggan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. At kung ano pa yung mga nasabi mo, di ba, yung nasabi mo noon, di ba, ng mga bagay-bagay, di alisin mo na yun ngayon. Ngayon, talagang mag-start ka na baguhin kung paano ka magsalita, paano ka mag-approach ng tao, paano mo gawin yung mga bagay-bagay. Kasi sabi nga po dito, if by losing those things, di ba, we will win Christ. Na dapat makalimutan na natin na yung bagay na. Kaya sabi diyan, di ba, a happy heart, sabi yan, is a happy soul. Kaya nakakatuwa, di ba, yung sinasabi, oh, you're such a beautiful soul. Di ba, nakakatuwa yun kasi ibig sabihin, di ba, yung sabihin kasi nakikita na si Jesus sa buhay mo. Kasi sino lang ba ang beautiful? Jesus is beautiful kasi Jesus yon. Kaya po next po, sabi dito, what we need to do. Ano naman po yung kailangan nating gawin? Una nga po, sabi po dyan, I find faith. Ngayon po, di ba, ang katotohanan sa mundo, kapag tumingin po tayo, punong-puno to ng doubt. Di ba, makikita natin na ang daming mga nag-aalangan, ang daming parang hirap paniwalaan, yung mga ganong bagay. Kahit nga minsan ikaw, di ba, sarili mo na nga lang din, hindi mo pa mapaniwalaan. Naranasan nyo na yun, yung parang di mo maisip, ay, ano ba totoo ba itong sinasabi ko ngayon? Baka nag-joke lang ako, yung mga ganong bagay. Pero sabi nga po ngayon, isipin natin yung verse na to, sabi dyan, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong mahanap sa Kanya. Ano lang daw po makakapag-please kay Lord? Yung faith natin. Ano ibig sabihin na without faith, we cannot please God. Kaya dapat po sa panahon na to, di ba, na nagkakaroon ka na ng pananampalataya. Ano yung mga bagay na yon? Yung mga bagay na, sabi nga po, di ba, yung mga hindi mo paniwalaan na kaya bang gawin ng Diyos, paniwalaan mo na ngayon. Kasi totoo na kayang gawin niya ng Diyos. Sabi niya, we must have faith. Sabi diyan, it banishes doubt. Faith pleases God and enable us to win others. Di ba? Every time pala na nakikita ng iba, yung mataas na pananampalataya na meron ka, di ba? Nagkakaroon din ng pag-asa to sa iba. Na kahit yung ibang mga tao, magkakaroon din sila ng kaligtasan, ng paniniwala. Nakakatuwa po, di ba, na kapag pumunta kayo sa labas, dahil ang taas ng pananampalataya mo, naano mo sila, tawag doon, nahawaan mo sila. Kasi nga po, di ba, kung yung kindness, contagious yun, di ba? Pero everything na emotion na ipapakita mo sa tao, it is also contagious. Kaya di ba, ano lang yung mga ipapakita mo sa kanila? Di magpakita ka na sa kanila ng pananampalataya, pakita mo yung pag-ibig, di ba? Yung kagalakan, di ba? Kasi alam mo palang mahahawa pala sila sa bagay na yon. Sabi diyan, we win by losing our doubt. Malayo ka magiging panalo, di ba? Sabi nga po, walang talo sa taong palaging nananampalataya, di ba? Walang talo sa taong laging umaasa, di ba? At sinasabi nga po na, yung sinasabi nga na ang mga winner, hindi sila nag-quit. Kaya tayo, di ba, sa atin ngayon, sa laban natin sa kristyanong pamumuhay natin, di ba? Dapat kung tinawag tayo ng Diyos na matagumpay, dapat ganun daw po ang tingin natin sa sarili natin. Hindi all the time masaya ang pagiging Kristiyano. Hindi all the time ang daming puro masasaya lang yung mangyayari sa'yo.
'Di ba? Maraming bagay na magpapalungkot sa iyo, maraming bagay na magpapalugmok, maraming bagay na yung parang papatigilin ka sa Christian life mo. Pero salamat sa Panginoon kasi merong pananampalataya. Kasi merong Diyos na nagpapataas tsaka nagbibigay ng pananampalataya sa atin. Kaya pag ikaw na nalulus na yung faith mo, ang gawin mo talaga, basahin mo yung Bible kasi 'di ba? Yung faith nga daw comes by what? Hearing and hearing the Word of God. Kaya kapag ikaw parang ang hirap magbasa ng Bible, di ba? Pag ang lungkot-lungkot mong hirap magbasa ng Bible, o kaya may problema ka, pero basahin mo yun, say it aloud, di ba? Read it aloud. Nang sa yun, di ba, yung pananampalataya, talagang marinig mo yun, pumasok yun sa puso mo. Kaya sabi diyan, faith brings the victory. Kasi victorious yung pinapanampalatayaan natin. Pangalawa naman po, sabi diyan, find hope. Bakit nga ba ako nalulungkot o nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Di ba yung sinasabi din na why so downcast, O my soul? Put your hope in God. Kaya ngayon, sa atin pala, di ba? Dahil nga sa bagay na parang, Lord, ang hirap namang bitawan ng mga bagay na to. Just find hope. Just trust God. Di ba? Panampalatayaan tsaka paniwalaan mong siya, sabi nga, di ba, Christ is our only hope. Na kung saan, di ba, kapag may mga pagkakataon na parang ang uncomforting ng pakiramdam, uncomfortable nga, di ba, or yung mga pakiramdam na parang hindi mo maintindihan, di ba, just find hope in Jesus. Di ba? Kasi sa kanya na, sabi niya, we must hope in God. Sabi niya, helping the needy, tandaan po natin yan, comforting the discouraged, and sharing Christ with others, help us lose despair. Na every time pala na ganun yung nangyayari, di ba, kapag ikaw na walang kang pag-asa, naranasan nyo na po yun na magpasaya ka ng ibang tao, kaya mag-encourage ka. Pero ang totoo sa loob-loob mo, discourage ka, di ba? Naranasan nyo rin yung parang, di lang alam ng taong to, pero sige na nga, i-chat ko pa din yan, re-reply na pa rin. Lahat ng mga hinanakit niya sa buhay, sige, parang mo, pinapakinggan mo. Pero at the same time, ina-encourage mo siya. Pero sa totoo lang, di ba, sa loob-loob mo, parang you are losing hope. Pero salamat kay Lord kasi every time nga na sa kanya talagang siya naman yung pinaka-hope natin, 'di ba? Talagang nagiging maayos tayo mismo. Sabi diyan, we win by losing despair. Hope in God brings the joy of salvation and the assurance of everlasting life. Kaya tandaan natin na sabi nga, the path of hope begins by fully assured you were right with God. Ibig sabihin, 'di ba, na tuwing hopeful ka pa rin pala sa Diyos, 'di ba? Dinadala ka niya sa pathway na kung saan you were right with God. Kaya tandaan po natin na let's find hope. At pangatlo naman po, sabi diyan, let us all find love. Sabi nga po sa verse na yan, kaya ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Yung sinasabi nga po dito na lahat tayo, na sa mga pagkakataon nga daw, di ba, yung ang sabi nga, di ba, ang pag-ibig o kaya yung love, ang hirap-hirap ibigay sa bawat isa, di ba? Minsan, ang katotohanan, tinuturo sa atin yan, mamahalin mo lang yan, gagawin mo lang mabuti, ngingitian mo lang, di ba? Di mo pa mabigyan ng ngiti, pero si Mangot, kayang-kaya mong bigyan, di ba? Pero sabi nga po dito, let us all find love. Na kung saan, di ba, ang hirap naman, sa mundo nga po, ang hirap nang maghanap ng magmamahal talaga sa'yo ng totoo. Ay, iba ata yung nasa isip nyo. Hindi, joke lang. Yung yung sinasabi yung totoo, true friend talaga yan, di ba? Ay, grabe, talagang true yan, naka-churchmate, di ba? Hindi yung, pag nakatalikod, talaga yung ganyan yan. Di ba? Yung mga ganong bagay. Pero sabi nga po dito, katulad ng sinasabi dyan, di ba? O hindi pa yan, bukas pa yan. Hindi, joke lang po. Sa Diyos ay dapat ding magmahalan sa kanyang mga kapatid. Ang nagmamahal sa Diyos. Kaya nga po tandaan natin, love makes the difference. Sa mga pagkakataon na parang, alam niyo daw po, bakit ka madadali ang ilus o bitawan yung mga bagay na yan? Kasi nga po, di ba, merong isang tao na nagmahal sa'yo. Merong Diyos na nagmahal sa'yo, nagbigay ng buhay mo. Sabi nga, love makes the difference. When we are totally committed to God's, the Holy Spirit cleanses and fills us with His love. Kaya yun po sana yung maalala natin. We should reach out in love. Ayan, sa mga nag-outreach, di ba? Reach out in love to work, witness, and win, di ba? Nasa lahat ba ng ginagawa, may pag-ibig pa ba dyan? Di ba? Do you find love? Kaya nga, di ba, yung mga taong malungkot, yung mga taong nahihirapan sila, pag nag-share sila ng Word of God, kapag gumawa sila ng gantong bagay, di ba, biglang umaayos yung pakiramdam nila. Kasi yun talaga yung pinapagawa ni Lord sa ating lahat.
We can win by losing. Tandaan po natin. Lose the worst. Tandaan po natin na we will win by losing. Lose the worst. Ano yung mga worst na bagay? Ito mga hatred, misery, mga strife, di ba? Yung mga pinangahawakan ng mga grudge pa sa puso mo, di ba? Puot. Yung mga iniisip mo na wala kang kakampi, di ba? May narinig ko nga dun sa sa preaching ni nalimutan ko kung sino ba yun. Basta sabi niya doon, lahat daw na naghahanap ng kakampi, sila daw yung mga taong hindi kasi secure sa Diyos. Kaya ibig sabihin, may mga pagkakataon, di ba? Uy, ipanalo mo naman ako. Uy, kampihan mo naman ako sa bagay na to. Kaya tayo, di ba, ang hilig nating magkwento ng, ikaw, syempre, kwento mo yan, mabuti ka dyan. Pero sa kwento mo sa iba, masama sila. Pero tandaan natin, sana, ilus na daw natin yan. Kapag ikakwento mo sana yung ibang tao, ay, magaling talaga yung kumanta. Ay, ang galing ng niyan, di ba, ng buhay niya. Kaysa, mas madaling mag-critic, pero sana, kung mahirap magbigay ng love, kahit sa salita mo sana, makapagsalita ka ng pag-ibig mula sa mga tao na yon. Nasabi dyan, and win the best. Ano po yung best na yon? Yung love, yung joy, yung peace. Ayan. Kaya nga po dyan sa kantang yan, kasi nag-download ako nung kailan ng mga kanta, tapos narinig ko lang yan, yung mga mga hymns, mga old songs na 11 hours. Kaya ayan, meron akong pang 11 hours na kanta. Ayan. Sabi po doon, di ba, yung love lifted me, love lifted me. Di ba, tuwing maalala mong may nagmamahal sa'yo, di ba, na-encourage ka. When nothing else could help, but love lifted me. Natandaan natin na kung wala mang ibang nandyan, di ba, pero yung love ni Lord nandyan yon. At sabi dito, next na po tayo, paki-next na po. The secret of victory is to surrender Jesus. Kaya po kanina, di ba, yung kantang I surrender all, di ba? Nakakanta na po ba natin yan ng totoo? Na hindi na I surrender, di ba? Kundi all na talaga kasi alam natin na Lord, yung mga pinabibitawan po sa aking bagay, mga pinabibitawan mong tao, di ba? Na parang feeling ko mas mahalaga sa akin kaysa sa'yo, kaya ko nang bitawan. Kaya nga po sabi dito ka na lang, ito na ang pinakagawin mo. Sabi diyan, dito ka na umasa. Sabi kasi, isurrender na natin yung buhay natin kay Jesus. Bakit daw? Kasi sa number 1, sabi po diyan, dahil ang name ni Jesus, dahil yun sa, bakit ka magsasurrender? Dahil sa powerful name ni Jesus. Diba? Sinasabi nga po na, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa iluluhod sa pagsamba sa Kanya at kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. At sabi nga po, diba, yung kantang, what a beautiful name it is, diba? Yun si Jesus nga po mismo yun. Kaya kapag sinurrender natin yung buhay natin sa powerful na Diyos, diba? Sabi doon, siya ang bahala sa mga pangyayari sa buhay natin. Jesus is our victor, that's why we are victorious. He is powerful, He is great, He is beautiful in everything. Kaya sabi nga, diba, we need Jesus. Yung kantang, but give me Jesus, diba, yung, you can have all this world, but give me Jesus. Diba, nasabi niyo na ba yon sa ating lahat? Diba, nasabi na ba natin yung kanta na yon na, sige Lord, kunin niyo na po siya kung nagugulo na po isip ko, but give me Jesus. Sige Lord, kunin niyo na po yung bagay na to, but give me Jesus. Pero diba, may mga pagkakataon na, dahil nga daw sa pangalan na yun, diba, sa powerful name ni Jesus, diba, because Jesus is everything. Kaya naman, nagiging gano'n na yun sa atin. Na sabi nga, diba, yung kantang, I need thee every hour. Na, ang totoo, diba, akala mo lang, yung taong yun, akala mo, siya lang lagi mo kasama, siya nakakaunawa sa'yo, pero hindi mo alam, meron palang Jesus na mas nakakaunawa sa'yo. Na kapag pala binitawan mo yung bagay na to, kaya pala ni Jesus na ipunuin yung sinilolong ng puso mo na yan. Na ano ba iniiyak ng puso mo? Ano ba yung mga sinasabi niyan? 'Di ba? Pero ang totoo, sabi nga dito, I need thee every hour. Sabi diyan, tapos may sinasabi pa siyang, temptation lose their power when thou art nigh. Na ibig sabihin kapag may pagkakataon na parang natitempt ka ng magkasala, pagkakataong parang nagaganto ka na, 'di ba? Sabi doon, kung malapit si Jesus sa iyo, 'di ba? Ano nangyayari? Hindi mo na 'yun nagagawa. Kaya 'di ba, like ko ring naaalala yung sinasabi ni Jesus kay Peter, 'di ba, na huwag kang mag-alala kasi pinag-pray na kita. Yung sinasabi na, Lord, hindi kita iiwan. Kasi alam ni Lord Jesus na iiwan siya ni Peter. Kaya 'di ba nakaka-touch yung ganong senaryo. Pangalawa, sabi diyan, ano pa yung bagay na yon? Ano yung victory natin, 'di ba? Yung blood ni Jesus. Kaya nga pinakanta pinakanta sa atin, 'di ba, yung oh the blood, it is our victory. Sabi sa Revelation 1:5, iniibig niya tayo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Bakit victory? Kasi because
The blood of Jesus cleanse, redeem, and purify us. The blood of Jesus can make us whole. The blood of Jesus, di ba, can make us once again kung ano talaga at kung sino talaga tayo. Kaya ganun ka-powerful yung blood ni Jesus. Di lang siya protection, di ba? Sabi nga, kaya lagi tayo nag-pray ng we plead the blood of Jesus. Kasi in all aspect of our lives, di ba, talagang napakahalaga ng dugo ni Jesus. Kung si Risa nung last time meron siyang testimony about sa kanta nga na yan, di ba, na ano, yung Oh the Blood, di ba? Ako ganun din, na parang may one time, hindi ko yung makakalimutan na doon, syempre, doon naman tayo nakapasa sa pag-prayer marathon, na ito rin yung kinakanta. Ayun yung time na depressed, di ko na talaga alam gagawin ko, ano na bang gagawin ko sa mga bagay-bagay. Parang nga nalulungkot ka, nahihirapan ka. Pero ano, dun sa pagkakataon na habang kinakanta yon, nangungusap din si Lord, na kung saan sinasabi niya na may pag-asa, sinasabi niya na magiging bago ka pa din, di ba? Tapos maayos pa din. Kaya basta nakakatouch yung mga ganun. Tapos sunod po, pangatlo, sabi diyan yung Holy Spirit. Sabi nga, di ba? But you shall receive power, di ba? Kapangyarihan. After that, the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Na kung saan yung banal na spirito, di ba? Nakakatawa kasi, yung Emmanuel, di ba? Yun yung sinasabing Holy Spirit, di ba? That indwells in us, for us, and with us always. Nalagi natin yun kasama. Kaya, paano mo masasabi na, Lord, ayoko tong bitawan? Kung alam mo naman, if you lose that thing, if you lose those things, you will win Christ. Na si Lord naman pala, yung meron ka. Kaya nga, di ba, ito yung twist sa kwento. Ayan, sa kwento na yan, di ba, sabi nga po, nung binitray si Jesus ni Judas, dininay siya ni Peter, iniwan siya ng mga disciple. Di ba, ang lungkot ng mga word? Binitray, denied, iniwan. Naranasan nyo na? Di ba, pag naranasan nyo na yun, kakwento pa natin sa iba, grabe yan, ang sama ng ugali niyan. Si Jesus, ganun yung ginawa sa kanya. Sabi nga, di ba, in our own thinking, sabi sa mga human mind natin, di ba, pwedeng maiyak-iyak ka na, grabe naman yung nangyari sa akin. Tapos, pero di ba, minsan, di natin napansin, mas malala nga yung ginawa kay Jesus. Iniwan nga daw siya ng lahat. At possible nung time na yun, di ba, nung namatay na si Jesus, di ba, napako siya sa cross, possible na yung kaaway, nagsasaya siya, di ba? Kala niya nasa kanya na yung huling halakhak. Kasi naisip niyang napatay na namin yung Savior niyo, wala nang pag-asa, wala nang kung sino, di ba? Kundi sila na yung magwawagi. Pero alam niyo kung ano yung twist ng kwento na yan? Pero sabi nga, di ba, naisip ng kaaway, kasi, hindi, buko mo na yan, mamaya na yan. Di ba tayo sa ano? Di ba, nilibing na eh, pumunta pa, pagka nung sinabi ni Jesus na, it is finished, di ba? Akala nung kaaway, ay, tapos na buhay niya, wala nang pag-asa yan. Minsan ba naisip niya yung ganung bagay na, wala na, nalaman na nila to, mali, wala nang pag-asa. Sayang na buhay ko. Yung mga ganung bagay, parang end na yung buhay mo sa ganung bagay. Pero nung sinabi niya yun, di ba, nakita pa nung kaaway, di ba, ng mga tao, na nilibing pa si Jesus. Nakakaunang araw, siguro sayang-saya siya, di ba? Kaya kung parang isip mo, wala nang pag-asa buhay, unang araw, ang lungkot mo na, pangalawa, tapos si Jesus, di ba, sabi doon, pero sa ikatlong araw, di ba, nabuhay siyang muli. At sinabi na nag-resurrect si Jesus. Kaya sa mga daw po, sa mga pagkakataon na feeling mo, you're such a loser, pero tandaan mo, you're a winner. Kasi bakit? Dahil meron tayong Jesus sa mga buhay natin. Sabi nga, di ba, si Jesus, sabi doon, di pa tapos yung laban. Sa atin, habang nabubuhay ka pa, talo ka ngayon dahil sa mga ginawa ng kaaway sa'yo. Talo ka ngayon kasi feeling mo, sumuko ka na. Mali yung tingin sa'yo ng tao, pero dahil sinuko mo yun kay Lord, diba? Jesus will make things right once again. Ibig sabihin, lahat ng mga nangyari before, aayusin nyo ng Panginoon. Kaya sabi nga dito, diba, yung kaaway, diba, na-knockout siya. Kaya ang nangyari, diba, si Jesus, yung sinabi niyang it is finished, the same thing na pwede nating sabihin, na kung meron man akong mali, I have my mistake, but I've learned from those mistakes. Na ibig sabihin, isipin mo na yung finished na word na yon, it was a finished work of the cross on Calvary for you to see that you're a winner. Na ibig sabihin, hindi pa tapos ang bagay. Ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Kaya sabi nga, diba, but little the enemy knew na mabuhay pa si Jesus after 3 days. Kaya niyang patayin,
yung kaluwa, yung ano mo, yung soul mo, kaya kanyang siraan, kaya kanyang ng kaaway, di ba? Pero sabi doon, but your soul, di ba, hindi niya yun kayang hawakan. Kaya ano yun dapat nating gawin? Panghawakan natin si Jesus sa mga buhay natin. Kaya nga, di ba, sabi ko dito, marahil may mga namatay ng pag-asa sa'yo, o kaya sumuko ka na, naisip mo, talo ka na. Pero kailangan lang palang mag-surrender kay Lord. Kasi ang pinakasikreto na dapat nating gawin ay isurrender mo yung buhay mo sa master mo, sa commander ng buhay mo, di ba? At siya ang magpapanalo sa'yo. Minsan ayaw nating magpatalo, di ba? Ayaw nating tanggapin na mali tayo. Naranasan nyo na ba yon? Yung kahit meron kaming teacher dati na mali yung computation niya, tapos kinolek siya ng classmate namin. Ayun, binagsak niya kaming lahat. Teacher siya eh. Pero di ba? Pero sa huli, nabalitaan ko na nga lang, tinanggal na siya sa school. Kaya may mga pagkakataon na ikaw minsan nisip mo ayaw magpatalo kasi hindi ako susuko. Ito talaga ipaglalaban ko to. Hanggat di ako nakikita, ipaglalaban ko tong bagay na to. Hanggat hindi ako nakikita personal, di ako susuko. Tutuloy ko to. Pero minsan di ba, ang sinasabi lang pala sa atin ni Lord, aminin mo yung pagkakamali mo. Lumuhod ka sa Kanya, di ba? Katulad ng sinabi ni David, di ba? It takes Nathan for him to come to Jesus once again. Diba? Kaya may mga pagkakataon na sinasabi na sa atin ng mga tao yung mali natin, pero minsan, diba, humihindi ka pa, inaano mo pa talagang, hanggat pwede akong makapag-alibay, mag-aalibay ako sa bagay na to. Pero ang gusto pala ni Lord, sumuko na tayo. Kasi bakit ka susuko? Hindi ka naman susuko sa kaaway eh. Ang susukuan mo yung Diyos na magpapanalo sa'yo. Kasi once na sinuko mo yon, may better pala na buhay na ibibigay siya sa atin. Kaya nga, di ba, sinasabi nga, meron akong napakinggan, yung kay David Diga Hernandez. Ay, sige, paki-next nga po pala. Ayan, narinig ko lang pala yan nung discipleship nung last week. Ayan, ito po yung kasi yung kasalanan. Sabi diyan, di ba, yung sin, narinig natin yung salitang yung sin, yung iniquity, tsaka transgression. Sa ating lahat, ako din, same thing, pag pinag-iprig yung Lord, alisin niyo po lahat ang mga sin, iniquity, transgression, wickedness, unrighteousness sa buhay ko. Pero meron palang mga meaning yung mga yan. Yung sin, sabi dyan, to fail or to miss the goal. Yung sinasabi nga dyan, di ba, na meron kang ginugol, meron kang gustong gawin, pero wala na fail. Lord, sorry kasi nagkasala ako sa gantong bagay. Ayun yung sin. Pangalawa, sabi po dito, yung sige po, next nyo na po. Yung iniquity. Ayan, next na po. Ay, transgression para muna. Yung transgression nga po, ito po yung rebellion, di ba? Sa harapan ng Diyos. Pero dun sa iniquity, nagkabali-baliktad pala kasi. Pero yung iniquity, di ba? Ito yung pamumuhay mo ng, yung crooked, yung alam mong mali naman palang pamumuhay, pero ginagawa mo pa rin hanggang ngayon, di ba? Na dapat hindi na po natin ginagawa. Tapos dito ako na sa transgression. Alam niyo kung bakit? Kasi dun sa transgression, yun yung sinasabi na rebellion. Na kung saan sinasabi nga po doon na, ito yung sinasabing na-miss mo, or sabi doon, nawala na yung trust sa'yo. Sabi doon, either ng tao o ng Diyos. Kaya nga, di ba po nagkasala para tayo, parang may mga parts sa'yo na, bakit ang hirap, bakit nalulungkot ka, bakit nasaktan ka? Kasi isa pala to sa mga word na pwede mong maalala. Na kung saan, Lord, sorry kasi na-fail kita. Lord, sorry kasi yung tiwalang ibinigay mo sa akin, nawala ko yon. Pero salamat kay Lord kasi hindi naman niya tayo pinapanangalanan sa ganyang mga pangalan. Alam niyo kung anong ipinapangalan niya sa atin? Kung sino tayo na sinasabi niya sa Bible. Makasalanan tayo, sabi doon, but still God loves the sinners. Di ba? Hindi niya sinabing makasalanan ka, wala ka ng pag-asa. Kaya nga po itong narinig ko ngayon, sige, paki-next nga po. Ayan. Wala pala yun dyan. Sasabihin ko lang sa inyo, ito yung sinasabi ni, panoorin nyo na lang din para matouch kayo, tsaka talagang personal yung mapakinggan. Ito po yung kay David Diga Hernandez na yung sign, God is testing and preparing for your calling. Ayan, sa mga pagkakataon na iniisip mong, ano ba yung nangyayari sa akin? Bakit parang nawawala ata ako sa path na binibigay sa akin ni Lord? Bakit parang iba na ata yung landasin na ginagawa ko? Sabi niya doon sa pinakalas na part, the Lord loves you too much to leave you in your disobedience. Kaya ibig sabihin, sabi masyado kang mahal ni Lord para iwang ka niya na habang hindi ka sumusunod. Diyan sa mga pagsuway mo, hindi ka tatantanan ng Diyos.
Kaya ibig sabihin pala tuwing kinokorek pa din tayo, hanggang ngayon, bakit ayan pa din yung problema? Bakit ayan pa din ang kinokorek sa'yo? Kasi hindi ka tatantanan ng Diyos kasi masyado kanyang mahal. Pangalawa, He loves you too much to leave you on yourself. Ayaw kanyang iwanan na mamuhay ka sa sarili mo kasi alam ng Diyos na hindi maganda yung mangyayari sa buhay mo. At pangatlo, the Lord loves you too much to let you destroy your life. Ayaw niyang masira yung buhay mo, kaya ang nangyayari, sabi niya, kaya dahil sa sobrang mahal ka niya. Kaya when He called you, nothing you can do. Kaya lahat tayo dito, tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, and when He called us, nothing we can do. Kaya anong gagawin na lang natin? Sabi diyan, He will do what it takes to cause you back to Him. Lahat ng bagay na pwede niyang gawin para lang bumalik ka sa Kanya, gagawin niya yon. You're ruined for anything less than His presence. Tandaan po natin na kung wala ka sa presence ni Lord, kung wala ka sa under ng presensya ng Diyos o ng pinapagawa niya sa iyo, you are ruined everything sa buhay mo. Pero sabi nga sa last, He is not saying, go far away or leave Him alone. Sabi diyan, but come closer. Ayun yung sinasabi sa atin ni Lord. Kaya nga to win, di ba? We need to die and rise again. Humble to be lift up, bow down in prayer to be lift up, and surrender to win. Kaya ngayon, ano yung mga dapat nating isuko sa Panginoon? Isuko mo na yon kasi si Lord ang magpapanalo sa atin. Kaya nga kahapon nandun ako sa may, sa Green Heights. Sino kayang pinuntahan ko doon? Joke lang. Sa Green Heights, nandun po yun sa may, nakikinig ako ng Katoliko, simbahan yun ng Katoliko, alam ko eh. Para nag-outreach din sila. Natutuwa lang ako kasi tinututuro nga doon. Tapos meron doon, di ba, merong kanta doon na pambata, sabi niya, yung tono yung kung ikaw ay masaya. Sabi niya, kung mahal mo si Jesus, gawin lahat. Kaya ibig sabihin, kung mahal mo si Jesus, gawin mo na lahat. Ano yung pinapasuko sa'yo? Ano yung pinapagawa niya sa'yo? Kahit mahirap, di ba? Di mo maintindihan ang sakit, di ba? Parang minsan, itong mga sinabi kanina, di ba? Sana sa mga naituro sa atin ng mga nakaraan, yung natuto na tayo na dapat pala hindi ako naninira ng ibang tao, dapat pala hindi ko hinahayaan na yung offense ng maliit na bagay na yon, pinapalaki ko sa puso ko. Dapat pala umaamin na ako sa mga kasalanan ko. Dapat pala ginagawa ko itong mga bagay na to. Kasi kanino ka aamin? Kanino ka magsasurrender, di ba? Kay Jesus. Kasi masabi na natin na I count it all loss, sabi yan, to win Christ. Na sana lahat ng mga nag-gain mo ngayon, ano bang pinangahawakan mo ngayon, bakit ba ayaw mong sumuko? Bakit ba ayaw mong tigilan yung bagay na yan, di ba? Na alam mo naman na mali na nga talaga. Ibig sabihin, di ba, sana isurrender natin ulit yun kay Lord, nang sa gayon, siya yung magpanalo sa ating lahat.